Muli natin pakinggan ang serbisyo OFWs Malaysia. Okay, tuloy tayo mga kabayan. Nanonood ngayon si Rosa Sadjonia. Magandang gabi po sa inyo. Si Joshua Ramos, magandang gabi. Nanonood din. Sino pa partner? Baka may gusto kang i-greet dyan. Yan, nanonood si Ma'am Lourdes, si Ma'am Esperanza at si Ma'am Mirna from Davao City. Yan, hello po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Okay, tuloy tayo. Hindi na tayo magtagal mga kabayan. Tutok lang po dahil eto po. Bagong anunsyo naman po mga kabayan, no? Galing po ito sa National Security Council sa pakikisa ng Malaysia Immigration Department. Ito po ang ating abiso ngayong gabi. Panoorin po natin, makita natin sa screen. National Security Council naglabas raw ng bagong travel advisory ukol sa mga kategorya ng visa na papapasukin dito sa Malaysia. Ito, meron na namang ano. Ano yung mga kategorya ka-partner? Ako, ito. Medyo excited ako dito ka-partner kasi malalaman natin kung sino yung mga pwedeng pumasok sa Malaysia ka-partner. Yan, ito rin, magandang topic rin to partner. Baka kasi syempre maraming nakaantabay, halos araw-araw may mga nakaantabay sa atin. Pwede na bang pumasok ang hawak kong visa? No. O, pwede na bang pumasok ang mga tourist sa Malaysia? Okay, ngayon malalaman natin kung pwede na ba o hindi pa rin. Ha? So, tutok lang po mga kabayan. Ha? Okay. Pasimula yan, ito mga kabayan, ang bagong travel advisory na inilabas ng National Security Council o NSC at Malaysia Immigration ay updated nito lamang Enero 14. Yan ha? So, ibig sabihin, bago lang yan mga kabayan ha? Nitong last week lang po yan nilabas. So, yan po yung umuusad na batas po nila ngayon. Yan. Okay, partner, anong susunod? Ayan, mga diplomat at mga dependent na mga may foreign mission sa Malaysia. Okay, yan na yung mga kategorya ng visa na papapasukin sa Malaysia. So, binasa na ng ating kapartner, si kapartner RH Park sa number 1. Ay, okay, basahin natin. Number 1, please. Okay, yan. Ayan. Mga dayuhang may hawak ng permanent resident status or pass. Yan. Yan, mga permanent PR, resident yung mga may dito, PR, PR dito oo. sa Malaysia. Yung mga may PR na. So, mayroon tayong mga Pilipino kasi, mga kabayan, no, may mga Pilipino na talagang naging permanent resident na sila dito sa Malaysia. Maaring sila po ay nakapangasawa ng lokal, yung gano'n, no? So, yan po yung tatawag natin mga permanent resident pass holder. Pero kung kayo po ay na-stranded dyan sa Pilipinas, pwede na po kayo makabalik during MCO dito sa Malaysia, ha? Okay. Ano pa, partner? Ano yung susunod? Ayan, mga diplomat at mga dependent na mga may foreign mission sa Malaysia ka partner. Okay, pwede nang pumasok yung ano. Pag sinabi nating diplomat partner, yung mga kategorya yan ng mga taga-embassy. No? Mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yes, yan yung mga may foreign mission dito sa Malaysia, yung mga opisyal ng gobyerno, sila yung mga tinatawag natin ng mga ano diyan, mga may foreign mission dito sa Malaysia. So pwede na silang makapasok. Yan. Ano pa, partner? Ayan. Okay? Mga expatriate at ang kanilang dependents, kabilang ang mga foreign made sa mga expatriate na mga may hawak ng valid long-term pass o mayroong approval application sa pagpasok sa Malaysia. Okay, baka akala nila may mga foreign made yan, partner. Ordinary foreign made lang yan. So, makikita natin, next slide please. So, yan yung mga kategorya ng mga hawak ng visa ng foreign made. Yan ha. Kategorya na valid pass na under sa foreign made. Yan, partner. Number 1 dyan, yung Residence Pass Talent o RPT. Kung yung po mga foreign made na may ganyan pong klase ng visa, pwede na po kayong makapasok, no? Ayan, ang kanilang dependents, Employment Pass, Category 1, 2, and 3. Makikita nyo po yan sa inyong mga visa na inisyu ng Malaysia Immigration, no? Kung makikita, kung kayo po ay may visa na nakalagay po, Employment Pass, Category 1. Kung kayo po ay nasa Category 2 or kayo po ay nasa Category 3, pasok na po kayo mga kabayan, pwede na po kayo makapasok dito sa Malaysia during MCO. Ayan, so wag din po kayo mag-alala dahil lahat po ng mga abiso na yan ay naka-post sa Facebook page natin ng partner. Ayan, so pwede nyo po yung i-download para may kopya po kayo kung ano po talaga, kung sino-sino po yung pwedeng pumasok dito sa bansang Malaysia. Yan, meron din mga kabayan, no? May professional visit pass, mga dependent pass para sa mga expatriate for all categories at mga foreign made para sa mga expatriate para sa lahat ng mga kategorya. Yan ha, mabasa natin sa screen mga kabayan. Kung kayo po ay nabibilaw sa ganyang status ng visa, kayo po ay na-stranded pa sa Pilipinas at gusto nang pumasok sa Malaysia, pwede na po kayong makapasok ngayon during MCO. Basta yan po ang kategory ng mga pass na inyong hawak. Okay? Ano pa, partner? Tuloy tayo mga kabayan. Okay? Mga kategorya naman ng mga procedure. O, ito. Mga may hawak daw ng Malaysia may second home. Ayan.
pasok pa rin yan mga kabayan. Yung mga kababayan nating Pilipino na may hawak ng MM2H na nasa Pilipinas pa pero gusto nang bumalik sa Malaysia during this time, pwede na po kayong makapasok ha. So yan, mga MM2H, pasok na po yan. At gayon din yung mga may hawak ng student pass, partner ha. Yan, may mga hawak ng student pass. Marami Pwede na nagtatanong kayong, sa atin, partner, kung pwede na bang pumasok ang mga may hawak ng student pass. So ayan mga kabayan na yung mga estudyante na nasa Pilipinas pa, pwede na kayong pumasok. Ha? Pwede na yan. Yan. Okay? Tuloy tayo mga kabayan. Okay? Mga travel procedure at quarantine order. Ito, bagong travel procedure na naman, no? So sa lahat po ng mga papasok dito sa Malaysia, ito po yung bagong travel procedure na inyo pong gagawin. Okay, number so, one. Mas maganda na malaman talaga nila ito kapatner. Yes, napakalaga niyan. Ito yung step by step na gagawin nyo para makapasok kayo ng bansang Malaysia. Una, ayan, so mababasa natin dyan kapartner. Ang una ay, ang mga manlalakbay ay kinakailangang dumaan sa agarang swab test pagdating ng mga ito sa paliparan at ito ay tatagal ng 3 oras. Yun, ayan. So maliwanag mga kabayan, no? Pagdating nyo pa lang daw po dito sa KLIA, yung airport natin dito sa Kuala Lumpur, diretso kagad po tayong dadaan sa swab test. So 3 hours po nyo yung aantayin yan. Pagdating po ng resulta, anong susunod, partner? Ayan. Ang mga manlalakbay ay kinakailangang dumaan sa 7-day mandatory quarantine sa mga designated quarantine facilities Yan. na ibibigay ng National Security Council. So sila Okay. mismo ang maghahanap ng quarantine facility. Yung para NSC. Sa, yung NSC. Oo. So hindi po tayo pwedeng magsariling desisyon kung saan po natin gustong quarantine facility. Dahil po may mga nakabook po na designated quarantine facilities ang NSC para sa lahat po ng mga papasok dito sa Malaysia. So sila po ang mag-a-assign sa atin kung saan tayo Correct. ilalagay. Okay. So ibig sabihin, partner, pag nagnegatibo ka sa swab test dun sa number 1, diretso ka agad quarantine sa number 2 for 7 days. Ayan na, diretso na yan mga kabayan ha. So yan po ang proseso. Anong susunod, partner? Ayan. Kinakailangan may negative test result sa COVID-19 3 araw bago ang flight ng mga ito pa Malaysia. Sakaling hindi nakapagsumite ng RT-PCR test result, ang mga ito ay padadaanin sa quarantine ng 10 araw. So yun pala, partner. Although nakapag-test ka na dito, negative ka, hanapan ka pa rin ng test doon sa Pilipinas. So ibig sabihin mga kabayan, dalawang beses oo, ka dalawang magpapatest. beses ang swab testing. Oo. So ngayon mga kabayan, kung kayo po ay may planong pupunta dito sa Malaysia, 3 days po before ang inyong flight papunta dito sa Malaysia, dapat po kayo po ay nakapag-swab test na at negatibo po ang inyong resulta. Para pagdating nyo po dito, iyan po ay requirements po yan ng Malaysia Immigration na hanapin po yan sa inyo. And then after po yan, dadaan sila ulit partner sa swab test or 3 hours po nyo aantayin. At the same time, kung meron na po kayong swab test galing doon sa bansang pinanggalingan ninyo, 7 days na lang kayo i-quarantine. No? Pero kung wala daw silang result ng swab test galing sa bansang pinanggalingan nila, ilang days ang quarantine, partner? 10. Sa 10 no? araw. Ayan. Ayan. 10 days ang quarantine. So, magdala na lang po kayo, mag-swab test na po kayo sa Oo. Pilipinas kung gusto po ninyong umuwi. Gusto ko lang idagdag, partner, no? May mga nagtatanong kasi, no, na meron bang quarantine pagka naman aalis ka na dito sa Kuala Lumpur pabalik sa Pilipinas. So ngayon, ulitin natin, partner, ang huling abiso po ng National Security Council, hindi na po kailangan ng swab test kung kayo po ay aalis na ng Kuala Lumpur. Kasi po, pagdating po ninyo doon sa Pilipinas, Doon pa kayo i-swab test. yes, oo. Pero meron kasi daw, partner, may mga amo na gusto daw silang pagdaanin ng swab test. May mga nagsasabi pa sa atin dito nagme-message sa atin, gusto pa daw silang padaanin ng quarantine bago sila mag-travel pabalik sa Pilipinas. So hindi po. Tripleng gastos lang po yan, no? Pero kung amo nyo naman po ang gagastos, Walang problema yun. magpaubay. Pero sayang po kasi, no? Sayang po yung pera kasi po, kung Di sana... naman required din sa Pilipinas Oo. na ano. Hindi naman din nire-record ng Malaysia yan. Aksaya rin yan. Pero kung gusto talaga ng amo nyo, pinipilit ng amo nyo, mga kabayan, and magpasubmit po sila po magbabayad, magpasubmit na lang po tayo, no? Pero kung kayo po ang pinababayad, ibang usapan na po yun. No? Pero ang abiso po, wala na pong quarantine, wala na pong swab test kung kayo po aalis na ng Malaysia, ha? Diretso uwi na tayo at doon na tayo mag-swab test. Ayan. Correct, partner. Okay, Ayan, ano so, susunod? sa number 4 ka partner, ang mga gastos sa quarantine kabilang ang COVID-19 screening test,
transportation, accommodation, pagkain at iba pang gastusin ay sagutin ng mga manlalakbay. Maaaring magbayad gamit ang MySafe Travel application. Yan. So makikita natin, partner, meron tayong picture ng MySafe Travel para po sa mga kababayan pa natin na hindi nakakaalam ng MySafe Travel. Ano naman tong MySafe Travel, partner? Dito ka kasi magbabayad ng lahat ng mga cost, no? Sagutin po ng traveler. Kung kayo po pupunta dito, hindi po sagutin ng gobyerno ng Malaysia ang lahat ng quarantine, ang lahat po ng mga gastusin na may kaugnayan sa COVID-19, kundi ang manlalakbay po mismo. 'Di ba? So, saan po magbabayad niyan? Diyan po sa MySafe Travel application. I-download nyo po yan sa inyong mga cellphone. Makikita nyo po yan, MySafe Travel. Meron po yan sa App Store or sa Google Play Store. Yan ang MySafe Travel. Yan. So, diyan po kayo magbabayad ng inyong mga quarantine cost, lahat ng mga gastusin na may kinalaman sa COVID-19. Okay, maliwanag po mga kabayan ha? Okay, balik tayo partner. Ano susunod? Ayan. So, nire-require ang mga manlalakbay na i-download ang kanilang mga mobile phone ng My Sagittaria application para sa contact tracing purpose. Yun. Ayan. Yan, may Sagittaria talagang mandatory talaga Oo, to. mandatory talaga. Kahit pagpasok mo ng mga mall ka partner, kailangan mo talaga mag-scan. Hindi kasi partner, ang purpose talaga ng gaya nga ng binasa mo, gaya ng sinabi mo, yung My Sagittaria application, ang purpose talaga yan is contact tracing, no? So yan ang ganyan ang gagamitin daw ng MOH, ng Ministry of Health, para ma-detect kaagad kung sino yung nakasalamuha nung nag-positive. O, di ba? Yan ha, o sabi ni Ma'am Eileen, thanks sa input, Sir Lester and Sir Erich. Thank you, Ma'am Eileen. Thank you po. Opo. Ayan, so yan po yung isa sa pagdating sa serbisyo natin ay talagang magbibigay kami ng impormasyon Correct, oo. para sa kaalaman ng ating mga kababayang OFW dito sa Malaysia. Okay, partner, ano yung paalala natin dyan? Meron yata tayong paalala? Yan. Paalala ang mga manlalakbay na magbabiyahe mula sa Kuala Lumpur papunta sa iba't ibang domestic states sa bansa ay kinakailangan magkaroon ng valid approval letter mula sa kapulisan ng Malaysia or PDRM. Yan, correct. Correct. Yan ha, mga malakbay daw, yung magbabiyahe mula sa Kuala Lumpur sa iba't ibang domestic state. Kung kayo naman po ay biyahe naman mga kabayan, no, mula dito sa Kuala Lumpur papunta po sa iba't ibang state, no, kinakailangan nyo po mag-apply ng travel permit. Yung mga kababayan po natin dyan na babiyahe po, pupunta po dito, kung nandito na po kayo, kung nakaapak na po kayo dito sa Kuala Lumpur, and then pupunta kayo sa ibang state aside sa Kuala Lumpur, kinakailangan nyo pong mag-apply ng travel permit sa police station. Any police station po dito sa Kuala Lumpur, pwede po kayong makahingi niyan. Ha? Napakalaga po niyan. Okay? Yan, Claire Santiago. Shout out kay Ma'am Claire Santiago, kay Sir Nerio De Lusa. Yan. Si Wensky Mara Montemayor, nanonood sila ngayon. Shout out po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am. Ganun din kay Alma Galieto. Yan, nanonood si Ma'am Alma. Hi, Ma'am. Magandang gabi po, Ma'am Alma Mamu Galieto, ha? Yan, magandang gabi po kay Ma'am Alma Galieto. Ayan, si Madjo Noela Joy Lovely Marie. Nanonood po sila ngayon. Si Sir Jerry Blake at si Sir Arnie Jones, nanonood sila, Yan, partner. nanonood sila ngayon. Oo, siguro mga nasa sir, break. magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan. Baka gusto nyo na po bumalik dito. Ayan. Nami-miss na po kayo ng ating mga manonood. Ayan. Ayan, partner, si Ma'am Nora Larana, nanonood din sila ngayon. Okay? Baka meron ka pang gustong i-greet, partner. Ayan. Magandang kay Ma'am Jean Domingo. Oy! Kay Jean Domingo. Ma'am Jean, magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Ayan. Sa Yan. Davao City siya ngayon, kapartner. Good evening po. Yan, isa sa mga correspondent natin sa Davao, Ayan, kapartner. correct. So, hindi tayo magtagal, partner. Marami pa tayo kasi excited na yung ating mga viewers dun sa ibang story na naman, no? So, at yan, mga kabayan, ang isyong ating tinutukan sa gabi ito. Patuloy po kayong tumutok sa ating programa tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 8:30 ng gabi. Okay, wag po kayong aalis, mga kabayan. Susunod na po ang Dear Kabayan, matapos lang ang ilang paalala.